Niwala tayo, ang ating mga pinapanalangin ay tutugunan ng Panginoon. Kiniklaim na natin na ito'y sasagutin ng Panginoon because we are righteous. Pwede mo sabihin sa iyong katabi, you are righteous. We are righteous, sabagat sabi niya sa Romans 5:1. Kaya ngayon, itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Buhat ng tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, you are righteous. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, may access ka na. Pwede ka nang manalangin anytime, any moment. May authorize ka between Father and Son. Kaya yung mga pinapanalangin mo, sabi niya dyan, for the eyes of the Lord is on the righteous. And He hears our prayer. Amen po ba? There is a time, mga kapatid, tayo nawawalan ng pag-asa sa ating mga pinapanalangin. Nawawalan tayo ng pananampalataya pagka kung ano-ano na nangyayari sa ating ministry, sa ating family, sa ating trabaho, sa ating relationship. Ngunit pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. He is always hears our prayers. Nangihina ka, pray. Huwag mong hintayin. Yes, maganda na mag-pray ka sa ating mga pastor, sa ating mga kapatid. But you have access. Paano na lang pag wala si pastor? Wala si brother, wala si sister. Tinuturuan tayo ng Lord, you have access, you have authorized. Pwede kang manalangin. Kaya pag naghihina ka, kneel down. Pagpasok mo sa kwarto, pray. Hallelujah. Huwag mo ngayaan na lagi kang tupa. Tinuturuan tayo na maging tupa, na maging humble. Ngunit alalahanin mo, ang Panginoon, He is a lamb and He is a lion. You need to stand. Huwag mong hintayin na maging evangelism ka bago ka magbahagi. Kung babasahin mo yung kasunod niyan, mga kapatid, we are praying to share the good news of Christ. So ini-encourage tayo ng Panginoon na kung saan we are united through prayer sa mga kaluluwa na nais niyang maidala sa kanyang kingdom. We are united in spirit. We are united because we are body of Christ. All of us, there is access. You have authorized. You need to stand. Kung nangihina yung kapatid, ipag-pray mo. Huwag nyo nang tawagin si pastor o si brother. Nagpapahinga na, kailangan mo lang mag-pray ka. Kung meron na yung mga kapatid, wala dito, pray for them. Huwag lang dito, pati sa bahay natin, isama natin sila sa personal prayer natin. And always remember, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Kailangan lang natin tumayo. Kailangan lang natin maging unite. Kung may nararanasan ng church natin, may nararanasan ka sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, just pray in spirit. Fight and pray. The battle is from the Lord and the victory is within us. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa ating pagtatapos po, mga kapatid, sabi niya dyan sa conclusion, being a son of God, in our lifestyle of prayer, we need to be faithful because God is faithful. Be watchful because God is always on perfect time. And be thankful because God is always listening the prayer of the righteous. Amen? At sa Diyos lang po ang kapurihan. Maraming salamat po sa pakikinig. Hallelujah. Thank you, Lord.
Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa salita ng Panginoon. Kung titingnan natin mga kapatid, ang Colossians chapter 4 verse 2, ito po ay isa sa bilin ni Apostol Pablo, no, para sa mga taga-Colossians, na kung saan ay ini-encourage sila na maging devote yourselves to prayer. Ini-encourage sila na huwag maging masigasig sa pananalangin. Amen? Kung titignan natin dyan sa verse 1, chapter 1, ay ito po ay nung nalaman ni Apostle Paul yung mga taga-Colossians, no, sa pamamagitan ni Epaphras. Dahil ito po ay tinuturuan ni Epaphras ang mga taga-Colossians, no. Nang nalaman ito ni Apostle Paul na ang kanilang pananampalataya, ito sila ay lumago, no, gaya ng sinabi ng ating kapatid na mga bago pa lang itong mga mananampalataya sa Colossians. At nung nalaman ito ni Apostle Paul nila Timoteo, ay sabi nga dyan sa verse 9 bro, sa chapter 1 verse 9, pasuyo bro, ay hindi tumigil sila Pablo sa pananalangin para sa mga taga-Colossians. Ang sabi dyan, sa chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 9. Yan. Sa English bro, kung meron. Yan. For this reason, since the day we heard about you, nung narinig ito ni Apostle Paul na Timoteo tungkol sa mga taga-Colossians, ay hindi, sabi nga dyan, the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Hindi sila huminto sa pananalangin. Amen? So kung makikita natin dito mga kapatid, bakit kaya hindi sila huminto sa pananalangin? Pagdating dyan sa verse 11, tignan natin ang verse 11 bro. Basahin ko sa Tagalog dito kasi malapit na. Ang sabi dyan, naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Kasi alam ni Apostle Paul na ang mga bagong mananampalataya sa Colossians na tumanggap sa Panginoong Hesus at ang followers of Jesus Christ ay talagang meron, kung ano yung nararanasan ni Apostle Paul ay maaari nilang mararanasan. Kaya ang panalangin ni Apostle Paul sa kanila ay magkaroon sila ng palakasin sila, no? Makatagal sila, makatiis, no? Sa mga bagay na kailang mararanasan. Kaya yun po ang encouragement ni Paul pagdating sa Colossians chapter 4 verse 2. Ang sabi niya, devote yourself to prayer. Lagi kayong mananalangin sa ating Panginoon. So makikita natin dito mga kapatid, in chapter 1, ay ipinapanalangin ni Apostle Paul yung mga taga-Colossians. Pagdating dito sa verse na binigay sa atin ng Panginoon, siya naman ang humihingi ng prayer. Sabi niya, ipanalangin niyo rin kami na magawa namin yung magkaroon ng opportunity na ma-share namin yung Word of God. Amen? So sa chapter 1 ay ipinapanalangin niya ang taga-Colossians. Pagdating sa chapter 4, siya naman ang humingi ng panalangin, no, sa mga taga-Colossians. So sa gabing ito mga kapatid, ano po ang encouragement sa atin ng Word of God? Ang encouragement po ng salita ng Panginoon sa atin mga kapatid ay napakahalaga na ang bawat isa sa atin tayo po ay magpapanalanginan bilang nasa iisang katawan ng ating Panginoong Hesus. Gaya ni Apostol Pablo, ipinapanalangin niya ang taga-Colossians at ang mga taga-Colossians naman ipinipalangin nila yung kanilang leaders, sila Paul, sila Epaphras at sila si Timoteo. Ibig sabihin mga kapatid, bawat isa sa atin mahalaga ang prayer. Amen? Ipapanalangin natin yung ating mga leaders, no? Pastors, mga board of elders, no? Na kung saan ay bawat isa ay mayroong mga itinalaga, no? Na mga kapanawagan sa bawat isa ng mga leaders, no? Mga ministry na kung saan gaya ng sinabi dito ni Paul na para magawa nila yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. So ang mga leaders natin ay mayroon ding mga tungkulin sa iglesyang ito. At ganun din sa mga mananampalataya, no, na laging pinapanalangin na Apostle Paul na sila ay maging lumago ang kanilang pananampalataya
makapagtiis sa lahat ng kanilang mga mararanasan. Amen? So, ngayong gabi tayo po ay ipanalangin, no? Isama natin sa prayer sa ating groupings na panalangin natin yung ating mga pastors. Bawat isa sa atin, yung mga kapatid ngayon na nanghihina, kung meron mang ipinapaalala sa atin ng Panginoon, isama natin sa prayer. Amen? So yun po ang konteksto po ng Colossians, no? Book of Colossians. So sa gabing ito, tayo po ay manalangin. Tayo po ay magbilang ng 4. Unahan po kay Tatay Claro tayo. Bago tayo manalangin mga kapatid, ay pagbulay-bulayan natin yung Colossians chapter 4 verse 2. Sige po.